Akala ni Daniel ay misteryo lamang ang bayan, hanggang isang gabi, bumalik ito, pero sa pagkakataong iyon, hindi na siya ang bisita. Kung mahina ang loob mo, may oras ka pang umatras, pero kapag nagsimula na ang kwento, wala nang balikan. Ilang araw ang lumipas, sinubukan ni Daniel na kalimutan ang lahat. Pero isang gabi, habang nasa bahay siya, biglang namatay ang kuryente. Pagtingin niya sa labas ng bintana, may makapal na hamog, at sa gitna ng hamog, nakikita niya ang mga ilaw. Maligaya, bumalik ang bayan. Pero ngayon, nasa tapat na mismo ito ng bahay niya. May narinig siyang katok, 3 beses, TOK, TOK, TOK. Pagbukas niya ng pinto, walang tao. Sa sahig ay may isang lumang susi. May nakaukit na numero, 13. Hindi niya alam kung bakit, pero alam niyang kailangan niyang bumalik sa bayan. Sumakay siya sa motorsiklo. Habang papalapit, nakita niya ang mga taong nakilala niya noong unang gabi. Pare-pareho pa rin ang kanilang mga mukha. Pare-pareho pa rin ang kanilang mga damit. Parang hindi sila tumanda. Lumapit ang batang babae. Akala namin hindi ka nababalik. Saan ako pupunta? Itinuro niya ang isang lumang bahay sa dulo ng bayan. Doon ka nakatira. Hindi ko bahay yun. Umiling ang bata. Hindi ngayon. Pero dati, oo. Pumasok si Daniel sa bahay. Sa loob ay may mga lumang gamit. Isang mesa, isang kama, at isang malaking salamin. Nang tumingin siya sa salamin, hindi ang mukha niya ang nakita niya. Isang batang lalaki ang nakatingin sa kanya. At sa likod nito ay may isang matandang lalaki. Pareho silang nakatingin sa kanya. Paglingon ni Daniel, walang tao. Muli siyang tumingin sa salamin. Nandoon pa rin sila. At ang matandang lalaki ay nagsalita. Daniel, panahon na para umuwi ka. Ito ang Story Force PH, kung saan bawat kwento ay may lihim na naghihintay mabunyag, hanggang sa muli, at bago ka umalis, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe, malay mo, iyon na ang maging panangga mo sa susunod na nakakatakot na kwento.